Great day po sa lahat. Merry Christmas and a Happy New Year. Amen. Tama. Bigyan mo muna ng isang masarap na ngiti yung katabi mo. Yung sa tabi mo, masaya kung nandito ka ngayon. Amen. Para hindi kayo magkasundo nung katabi mo. Tama. Sabi sa katabi mo, New Year na. Di ba? Ilang oras na lang. Tama po ba? No, do you want to have, sino po rito naniniwala that our God is a God of second chances or many chances? Amen? We failed a lot, pero nakita po natin yung katapatan ng Diyos. Amen? No, and you know what? Hindi po natatapos ang katapatan ng Diyos. Hindi po naubos ang pag-ibig ng Diyos, ang biyaya ng Diyos. Kanina, ang ganda ng worship, no? Tama po ba? No, kanina kahit yung joyful po, nakakaiyak, di ba? Yung salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Tama? Kaya ang sarap magpasalamat kahit joyful, parang naiyak, Lord, salamat. Bakit? Lord, sino ba ako? Sino yung nagkaroon ng ganong tanong? Lord, sino ba ako? Di ba? Sino ba ako para ingatan mo, para pagpalain mo, para bantayan mo na 2023, Lord, daming challenges, pero tingnan mo yung katabi mo, buhay pa ba yung katabi mo? Buhay ka pa rin. Pinagpala ka ng Diyos. Amen. Na marami tayong mga challenges, pero nakita po natin yung katapatan ng Diyos. At doon po tayo mananangan. Amen? Dahil hindi po nagbabago yan. And before we continue, I'd like us to read this again, once again. If you believe that the Bible is the Word of God, yung Bible po, ito po ay hindi sinulat lang ng tao, but they are empowered by the Holy Spirit. Ito po ay gabay po sa atin. This is the manual of life. So, tignan po natin and let's declare this by faith. Okay po ba yun? And if you have your Bible, grab hold of your Bible, or your Bible app, open po natin at atin pong i-declare ito. Ready? Sige po. Ready? Sige po. Atin po i-declare ito. Meron po ba tayo dyan? Ayan. So, let's declare this declaration. Ready? On the count of 3. 1, 2, 3, go. This is my Bible. This is the Word of God. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today, I will be taught by the Word of God. I boldly confess, my mind is alert, my heart is receptive, and I will never be the same again. In Jesus' name, amen. Let's have a word of prayer. Father, we thank you and we honor you sa umagang ito, sa araw na ito. Lord, ilang oras na lang matatapos na yung 2023. Lord, nakita namin we have high hopes to nagsimula, pero may mga challenges along the way. Some of us, Lord, nagtagumpay. Some of us, Lord, andoon sa trouble ngayon. Some of us, Lord, maaaring nagtagumpay pero may parating. But Lord, we know, we trust and believe dun sa pangako nyo na sino mang nagtiwala sa inyo, kailanman hindi mapapahiya. Kaya po sa oras na ito, Panginoon, allow us, Lord, just to hear from you. Holy Spirit, grant your people with a heart and a mind and the ears, Lord, that willing to receive more from you. And Lord, correct us kung may mali, comfort us kung meron kaming affliction, Panginoon. Salamat po. Salamat po. Be with us, Lord, right now, this morning. Holy Spirit, thank you for your presence. Salamat po. May our presence give glory to you because yours is the kingdom, yours is the power, and yours is the glory alone. In Jesus' name we pray. And now, guys, you po say, Amen and amen. Alam niyo po, our God is a God of second chances or many chances. Amen? And kapatid, church, brothers and sisters, disciples of Jesus Christ, I want to tell you that as we go in 2024, maaring some of you ready nang i-let go. May mga i-let go na. Kakanta na sila sa let it go. Bakit? May mga dreams sila that they are so frustrated, disappointed, discouraged that they want to let go. But I want you to encourage you right now
na merong vision ang Lord na binigay sa'yo. And that dream is not an accident. It is from the Lord. Though may mga challenges tayo as we pursue God's dream and vision in our life, hindi po ibig sabihin noon mali. But maybe there are things that we need to correct. No. Sabi sa tabi mo, do not give up. Kasi po, yung parating na taon ay napakaganda. Amen? No, hindi na tayo bubuhayin ni Lord ngayon kung hindi po maganda yung hinaharap. Bakit? Kasi po, ang Panginoon, bibigyan niya tayo ng pagkakataon na makita pa ba itong araw na to kung babantayan niya pa tayo, di ba? So, hindi na. But you know what? Si Lord, nakikita niyo po yung future po natin, just like the people in the Bible na may pananampalataya. May pangako yung Panginoon, sumunod lang po sila just like Abraham. Sumunod po si Abraham, hindi niya nakikita na siya'y magiging ama ng maraming bansa. Dahil binigyan po siya, biruin mo, pinangakuan ka ng magiging ama ng maraming bansa. Pero alam niyo po, ang binigay sa kanyang asawa, hindi lang menopause, baog pa. Are you listening? Pero alam niyo po, pag ang Panginoon ang nangako, even against all odds, dun sa may pananampalataya, everything is possible. Amen? Everything is possible for those who believe, sabi po ng Biblia. No, kaya we need not to let go of that dream. No, we need to pursue that dream. Yung God-given dream. Sino rito po, may binigay na dream sa iyo ang Lord. Taas yung kamay. Taas yung kamay, binigay na dream ang Lord sa iyo. You believe, galing kay Lord to. Taas yung kamay. Yung naniniwala ka, galing kay Lord to. Against all odds. Siyempre, lahat ng bagay against you, gagawin ng kaaway. But we believe those who trust the Lord, those who believe in the Lord, mangyayari yung pangako niya. Amen? Mas higit yung pangako ng Panginoon. Tingnan niyo po ano sabi ng Lord. And I want to encourage everyone, I want you to receive this by faith. Isaiah 43 verse 18 to 19. Ano sabi? Ready? No, nandiyan po tayo. Ready? 1, 2, 3, go. Forget the former things. Do not dwell on the past. Sabi sa katabi mo, tama na. Huwag mo nang tirahan yung nakaraan. Kasi merong gano'n, di ba? Tinanong mo, ba't di ka nakarating? Di nakarating sa cell, di nakarating sa church. Bakit? Pastor, may pinagdaanan. Hindi mo pinagdaanan yan, tinigilan mo. Yung iba matindi, tinirahan pa, nag-dwell. Are you listening, mga kapatid? No, we dwell in the presence of God. We dwell in the identity of God. No. If you know God, you know who you are. Amen. No, tingnan niyo po, forget the former things, do not dwell on the past. Kaya po yung prayer na pinag-aralan natin nakaraan, Our Father. Di-remind tayo, may tatay tayo sa langit. Ano man ang sitwasyon na pinagdadaanan mo, hindi mo man naranasan dito kung wala ka mang tatay na kidalakihan o hindi dysfunctional yung family ninyo, I want to tell you that we have a Father in heaven who hears us. Amen? No, kaya tingnan niyo po, forget the former things, do not dwell in the past. 19, see. Sabi mo, see. I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? Para pong buto na tinanim, sinarito po nung nagtanim ka ng buto, nakita mo agad yung bunga. Hindi pa. Pero may nangyayari na ba dun sa buto? Hindi mo pa nakikita, hindi pa lumalabas. Yun yung sinasabi ng Lord. Mayroon na akong tinanim, ikaw yung buto na yan. Hindi mo pa nakikita, nagsisimula pa lang, pero merong malaking mangyayari. Are you listening? Naniwala ka ba yung katabi mo, isa yan sa mga buto na tinanim ng Lord dito sa Pilipinas? Amen. Isa ka sa buto na tinanim ng Lord sa pamilya mo. But tingnan niyo po, sabi, do you not see it? No. Do you not perceive it? Tanungin mo katabi mo, hindi mo ba nakikita? Hindi niyo po nakikita kung ano gagawin ng Lord sa buhay ng katabi niyo. Dahil lang nagtiwala siya sa Diyos. Amen. 2023, ang daming challenges. Tignan niyo yung katabi niyo. Andyan pa rin. Hello? No, hindi pa nga 100%, pero pinagpala na ng Panginoon. And you know what? Ang ganda na sinasabi tuloy natin. I am making a way in the wilderness. Doon sa ilang gumagawa ng daan ng Lord. Alam niyo po, pag may daan na, may progress na yan. And streams in the wasteland. Sa wasteland po kasi, dahil kaya naging wasteland, kasi wala pong tubig. It is so dry. It's a desert. Tama po ba? Pero dahil sa meron ng tubig, sabi ng iba, oasis. Dahil merong oasis, nagiging productive ang lahat.
Amen? Mayroong buhay. Kaya lang yun ang ginagawa ng Panginoon. Tanungin mo katabi mo, hindi mo ba nakikita? May ginagawa yung Panginoon. Amen? At si Lord, maaaring hindi mo pa na-experience. Maaaring 2023, nagtanim ka lang. Tama? Hindi mo pa nakikita kasi totoo lang yung buto. Hindi mo pa nakita, dahan-dahan yun, mag-sprout pa yun. Pero may nangyayari na doon sa buto. Amen? But you know what? As time goes by, trusting and believing, grooming, dinidiligan, fine-fertilize, it will grow and it will become a big tree na ito po ay pwede na pong pamugaran ng mga ibon at ito po'y makakapagbigay na ng bunga, a great harvest. Amen? Kaya naalala natin, may binigay ding parable ang Panginoon doon sa mustard seed, na pag ito'y naitanim, ito'y magiging one of the smallest seed, pero pag naitanim daw po, will be one of the biggest in the garden plants. Amen? And I believe yung katabi nyo po yan. Saan ka man tinanim ng Panginoon? Doon sa campus mo, doon sa workplace mo, sa family mo, sa community mo. And January, starting 2024, meron po tayong bagong takbuhin. Because we know, itong tatalakayin po natin ngayon, very crucial sa atin. Alin po yan? We have steps to a fresh start. We need to start fresh. Amen? Si Rita po gusto mo matutunan to ngayon. Pastor, ang dami nangyari, pero si Rita gusto mo mag-start ka ng fresh. New Year talaga. Amen? And just to give you po, yung aking pong phone, lately po, nagulat ako, pagbalik ko doon sa phone ko, while it is charging, nakita ko, grabe, yung mga script niya, yung maliliit na sulat, yung para sa mga programmer yung dating, yung pala, nako, my phone needs to reboot or restart or kailangan ko siyang reformat. Grabe. Kaya lang, alam nyo, andun lahat ng notes ni Pastor, andun lahat ng files ko, mga voice recordings ko ng mga messages. Hello po. Na dati, itatype ko lang, nandun na siya. But you know what? Ngayon po, nawala lahat. Pero isa lang message ng Lord sa akin, I want you to trust on me. I want you to have a fresh start. Amen? Yung nakaraan, tapos na yon. May gagawin akong bago ngayon. Are you listening, mga kapatid? Andyan pa po ba kayo? And God has blessed me, a privilege po, for us to have an unwinding with the family, our family, and family po ng mga in-laws ko. And alam niyo po, Pastor, I've been experiencing a lot of things nung mga nakaraan. Alam ng mga primary leaders yan, some of you maybe knows it. But nung kami po ay papunta, nag-boat po kami, then I was fishing. Nakahuli po ako ng tike. Alam niyo yung tike? Lizard fish. Sabi ko, wow, grabe, hindi na ako zero. Hallelujah! Praise the Lord. Thank you, Lord. Kasi I was praying, Lord, bless me. Lord, bless me. Di ba? And, pauwi na kami. So, pauwi na. Huli ko, tike. Ano yung tike? Sarap naman pala ng tike. Lizard fish. Search yun na lang. And you know what? Pauwi kami. I was praying. Lord, I was talking to the Holy Spirit, bless me. Lord, alam ko po, kayong gumawa ng langit at lupa. Alam ko po, kaya niyong patigilin. Alam ko po, kaya niyo pong bigyan ng paningin ng bulag. Kaya niyo pong palakarin ng lumpo. Alam ko po, kaya niyong bumuhay ng patay. At alam ko po, naniniwala ko, kaya niyo pong dalhin yung maraming isda dun sa lambat ni Pedro for him to have a great catch. Holy Spirit, I'm asking, Lord, give me a catch. After few seconds, kasi nag-troll lang ako, nagpahabol lang ako ng lure habang tumatakbo yung bangka. I just asked the boatman na bagalan. You know what? I had a big catch. Yung malaki, no? It's about this big. Malaki na po yun. Amen? I caught a scad. Natawag nila. But I was really thankful to the Lord. Bakit? Lord, thank you because you hear my prayer. Sapat na po sa akin yan to know that 2024, we will, my family, the whole church, our leaders, will have a great catch. Because you hear our prayers. Kasi ginawa ko rin po dati yun. Hindi ako nakahuli. But this time, God has been encouraging me.
ang daming nangyari sa buhay ko nitong nakaraan. Hindi nyo na po alam. Maybe some of you nakahalata. Pero alam nyo po, God has been so good. God has been so good. Amen? At sa akin po, sapat na yon. Sino rito, may mga pinakita ng sign sa'yo si Lord, sapat na yon. Amen? Sapat na yon. No, sapat na yon. And for me, yung catching that I don't know kung ano, basta scad yung ano niya, no? Parang malaking, ano yon? Malaking galunggong, something like that, no? Malaki siya, no? And thank God, no? Napakabuti ng Panginoon. At ngayon po, meron akong gusto kong i-share sa inyo, and I've learned an acronym for us to have a fresh start. Kasi yung title ng topic natin is Steps to a Fresh Start. No? And first thing, no, dun sa start is S. Tama po ba? No, S, ano po yung ibig sabihin ng S? No, as we go through 2024, we need to stop making excuses for not starting. Maybe there are things in your life na hindi pa nagsimula kasi hindi mo pa sinimulan. Hindi pa nangyari. Amen? Tama po ba? No, parang, Pastor, kailan ba ako magkaka-cell group? Pastor, nagpipray naman ako. Kasi minsan parang ginawa natin na yung sagot sa problema natin, Vicks Vaporub. Parang puro prayer lang. May problema ka, pray. May problema ka, may kakulangan ka sa finances, pray. May masakit sa'yo, pray. Pero there are things that we need to do. Tama ba? Totoo, sino na taniwala, hindi lahat ng sakit. Vicks Vaporub. Amen? Maybe, baka paracetamol naman. Lagnat yan eh. Ayun na sining mga kapatid. Sipon kasi, di ba? Yan yung mga sinaunang nanay, di ba? No? Oy, may sipon ka? Di ba, no? Sakit ulo? Vicks. No? Tapos sakit, hirapan ka huminga? Likod. Di ba? Hello, masakit tuhod mo? Vicks. Hello? Andiyan po ba kayo mga kapatid? Kapatid, hindi prayer lang. Yes, we pray. Hindi ko sabing hindi mag-pray. Mag-pray tayo. But we do our part. Kasi praying is trusting God for His part. And giving Him yung part na hindi na natin kayang gawin. And sabi mo sa katabi mo, stop making excuses. Alam niyo po, napakalaking hadlang, no, sa para gumawa yung Panginoon, para tayo magtagumpay, are excuses. There are things in our life, ako po, personally, may mga excuses ako na nilagay ko, na hindi ako yan eh. Ganon, di ba? No, and you know what? Si Lord po, ang dami niya po talagang sinasabi tungkol sa excuses natin. Pag binasa niyo po yung Bible, and tignan natin yung 4 main excuses ng tao. Number 1, ano po yung 4 main excuses? Number 1, I don't have what it takes to go after my dream. Sino rito po nagkaroon ng ganyan? Ay, sa kanya lang yun, di sa akin yun. Pero sa'yo binigay ni Lord yung dream eh. Pero we make excuse. Sa'yo ni binigay ni Lord personally. Pero anong nilagay natin? Bakit hindi nangyari? Excuse. Ay, matanda na ako. Ay, bata pa ako. Hello? Pero binigyan ka ni Lord ng dream. Ano lang nagiging lang? Excuse natin. Totoo po ba si Moses, kilala niyo si Jeremiah? Sabi ni Moses, Lord, utal ako. Jeremiah, Lord, bata pa ako. Si Gideon, Lord, pinakamahina ako sa lahat ng mahina. Pero alam niyo po kung ano sagot ng Panginoon doon sa lahat ng insecurity na meron sila. Ang ganda, basahin ko lang yung sinabi ng Lord kay Gideon. Nung sabi niya, siya yung pinakamahina. Pero siya yung naging leader sa isang great victory. Merong 300 lang. Tama. No, sabi po ng Judges chapter 6 verse 12, sabi, the Lord is with you, mighty warrior. Anong tingin ng Lord doon sa mga insecure? The Lord is with you, mighty warrior. Sino rito sapat na kasama mo si Lord? Amen. Sabi, Pastor, anointed ba ako? Kung tinanggap mo si Jesus, yung anointed one, you are anointed. You have the anointed one. You are anointed. Amen. Pastor, kulang ako sa wisdom. Di, humingi ka. Sabi ng Bible, humingi. Bibigyan ka ng wisdom. One good idea from the Lord is greater than anything in this world. Amen? No. Kaya po, alalahanin natin po, huwag natin ma-feel overwhelmed. Ano lang? Ano tingin ng Lord sa'yo? Basta kasama mo si Lord, mapagtatagayin mo yung lahat. Amen? Ito pa isa. I believe, marami tayo nakaranas dito. I have failed in the past. Taas yung kamay, yung nagkamali ka nung nakaraan.
Nag-fail ka. Taas yung kamay. Okay? Grabe, lahat pala tayo. Sabi sa katabi mo, hindi ka nag-iisa. Sabi sa katabi mo, hindi ka nag-iisa. Isipin, if you have failed in the past, it's okay. Pero maganda lang, matuto tayo doon sa failure natin. Amen. No, sabi sa katabi mo, hindi ka nag-iisa. Alam niyo po, lahat ng tao na nabuhay sa daigdig na to, lahat po nagkamali. Liban sa Panginoong Hesus. And it's okay to fail. Sabi sa katabi mo, it's okay to fail. And don't just look at yourself that you are a failure. Because failure is never a person. Failure is just an event in your life. Hindi po tao yung failure. You are not a failure. Nag-fail ka lang. Pero minsan, hinahunt tayo, ginughost tayo, di ba? Minumulto tayo ng failure natin. Lalo pag may nangyari mga opportunities na sayang sana. Di ba? But, okay, let go of that. Pinahintulutan ni Lord doon, but just learn from your failure. Ako po, I failed a lot. And you know what? Doon ako mas natuto. Alam niyo po, mas marami ako natutunan nung time na ako po ay nag-fail. Yung mga panahon na ako po ay nabigo, nahirapan, nabigatan. Doon po ko lalo natuto. Kaya we thank the Lord for that. Bakit? Lalo tayong gumaling. Nung pandemic, natuto tayo mag-save. Natutong gumana ang isip. Natuto tayong mag-venture sa mga business. So, sabihin, we thank the Lord for our failures. Bakit? Failures minsan po are blessings in disguise. Amen po ba, mga kapatid? Tingnan po, ano sabi ng Panginoon? Ano po sinasabi ng Lord? Sabi po ng Isaiah 43 verse 18 to 19. Sabi, forget what happened before. No, ito po yung NCV version nung binasa natin kanina. Do not think about the past. Look at the new thing I am going to do. Just trust the Lord. Siya ang gagawa. No, it is already happening. Don't you see it? Nangyayari na, kapatid. Tanungin yung katabi mo, hindi mo ba nakikita? May mga failure ka man nung nakaraan. Pero ngayon may ginagawa na yung Panginoon na bago. Tanungin mo katabi mo, hindi mo ba nakikita? Hello? Amen. Tapikin mo nga yung balikat ng katabi mo. Tapikin mo lang yung balikat. Tapik lang. Hindi mo ba nakikita? May mga nawala man sa'yo, may nahinto man sa'yo. Pero may ginagawang bago yung Diyos. At pag si Lord ang gumawa, napakaganda niyan. Amen? Amen. Oh, just trust the Lord. No, ito pa isang excuse natin. There are things I can control. Alam niyo po, yung totoo, maraming bagay talaga hindi natin kayang kontrolin. Tama, yung asawa mo, hindi mo kayang kontrolin, pero kaya mo siyang influence. Yung anak mo, hindi mo kayang kontrolin, pero pwede mo siyang influence. Pero isa lang pwede mo kontrolin, sarili mo. Yung desisyon mo, yung pagpapasya mo. Yan, pwede mo kontrolin. Kung ano yung mga desisyon na gagawin mo. Remember, kung ano ka ngayon, ay base kung ano yung nakaraan mong desisyon. Kaya ano lang, kung ano yung kaya mo kontrolin, yun lang kontrolin mo. And the rest, you trust God. You put it in the hand of God. Hindi mo kayang kontrolin yan. Magiging miserable yung buhay mo pag pinilit mong kontrolin yung mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Kasi totoo, even ang Diyos, no, binigyan niya tayo ng free will. Si Lord yun. We cannot control that. Yung tao, hindi mo kayang kontrolin. Si Lord kasi ayaw niyo nun kasi He wants us to trust Him with love. Yung gusto lang natin na pagmamahal tayo sa Kanya. No, so ganun din tayo. There are things in life, hindi mo ahawak ngayon. Hindi mo control ang buhay. Pwede kang magplano, pero iba nangyari. Ano sabi po ng Proverbs 24:10? Don't give up and be helpless in times of trouble. Totoo po, may darating talagang trouble in life. Hindi natin makontrol yan. Kahit inaasahan mo maganda, minsan may pangit na nangyari. We can control that, but we learn from that. Tama po ba? No. Pero tingnan niyo po, don't give up. Sabi sa atin mo, don't give up. Sabi po ng word. No, huwag tayong maging helpless o hopeless doon sa time na meron tayong trouble. Bakit? We know merong magandang nakalaan para po sa atin. Amen? Let's trust God. Let's give Him the control. Lord, pinahintulutan niyo to. I thank you. Alam niyo po, pag may nangyaring pangit kay pastor, yun na lang. Lord, walang aksidente sa inyo. Pinahintulutan niyo to.
turuan nyo lang ako ano yung gusto nyo matutunan ko with this situation. Change me, Lord. Kung ayaw, alam nyo po, may natutunan din ako in life. Minsan, kung hindi man baguhin ng Lord yung sitwasyon, ang gusto niyang baguhin, ako. O tayo. Are you listening, mga kapatid? Kaya kung meron ka pang situations na hindi po binabago ng Panginoon, kapatid, maybe tayo gustong baguhin ng Lord. Maybe He wants us to trust Him more. Are you listening, mga kapatid? Maybe some of you, ang tindi na, panalo na sana. Biglang natalo ka pa. Di ba? Panalo na sana, Lord. Ang saya na sana ng Pasko. Biglang natalo pa. Nabigo ka. But I want to tell you, kapatid, don't lose hope. God has a great plan for you. Tuloy mo uli. Basta make sure yung ginagawa mo ay aligned sa plano ni Lord. Are you listening, mga kapatid? No. Pero pag kasalanan, of course, titigil na natin yan. Right? Next po, excuse natin. I don't know what the future holds. Kapatid, alam ng Lord, di natin alam yan. Tama, pero He gives us glimpses and pieces of it by His Word. Tama? Pero totoo, hindi natin alam kung ano mangyari. Pero hindi dahil doon, hindi na tayo susunod sa Lord. Tama po ba? And I love this verse and I always share it sa inyo. Ecclesiastes 11:4. Yung farmer, ano sabi po? Nasabi po rito, farmers who wait for perfect weather never plant. If they watch every cloud, they never harvest. Sino rito gusto mo mag-harvest? Great harvest. Ano kailangan mong gawin? You plant. Huwag mo tignan, ay, parang uulan. Ay, parang pangit yung panahon. Pag palaging ganun yung tingin natin, hindi na tayo makakapagtanim. At dahil hindi tayo nakapagtanim, wala tayong anihin. Hello, sino rito gusto mo? May great harvest. Ibig sabihin, 2024, sino rito gusto mo 2024, may great harvest, taas yung kamay. O, tignan mo, yan. Di mo, ano gagawin mo ngayon? Kahit mukhang pangit, ano gagawin mo? You continue to plant. Alam niyo po, nung 2023, yung nakakita ng great harvest. Sino? Yung kahit pangit yung sitwasyon, nagtuloy silang magtanim. Ngayon, umaani sila. Amen? I believe some of you, some of us. Nagtanim tayo kahit pangit sitwasyon. Ginawa nating sumunod sa Panginoon. Tama? Binigay pa rin natin yung para sa Lord. Kahit pastor, parang tagilid. Pero nakita mo katapatan ng Diyos. You reap a great harvest because God is faithful. Amen? Maybe hindi mo nakita. May mga tinanggal siyang relationship sa'yo. Bakit? Gusto kanyang ingatan. May mga taong dinisconnect sa buhay mo because He wants to protect you. Or maybe a opportunity na nawala sa'yo. Iniingatan tayo ng Panginoon. Are you listening? Bakit? Meron siyang magandang plano sa'yo. Alam niyo po, itong mga word na to, hindi lang para sa farmer to, para sa ating pong lahat to. Kaya wag lang tayong mag-give up. Doon sa panahon na may trouble tayo, sa panahon na pangit yung weather. Tama? Kasi totoo lang ang buhay ay weather lang. Amen? Pero hindi, ibig sabihin, hindi ka na magtatanim. Dahil pag wala ka ng tinanim at tumigil ka na magtanim, wala ka nang aanihin. But you know what? Mayroong guaranteed success according to this verse. Doon sa nagtatanim, kahit na pangit yung weather. Amen? At letter T, doon sa start, if you're taking the notes, write this down. And if you're not taking notes, write this down. Letter T, take stock of what you have. Take stock. Anong sabihin? Huwag ka na maghanap ng wala ka. Marami kasing ganun, di makasunod. Bakit? Ay, di ako katulad niya eh. Nilagyan nga ako ni Lord ng dream, pero di ako katulad niya eh. No! Nilagyan ka ni Lord ng angking sa'yo. Sa'yo lang yan. Dahil pinag-usapan natin last time, yung talents and skills, ikaw lang yan. Yung glory, ikaw lang yun. Tama po ba? Mayroon kang kayang gawin, hindi kayang gawin ni Pastor, but meron din akong kayang gawin, hindi mo kayang gawin. But that doesn't make you low or less. Tama? Na mangyari yung dream ng Lord. Pero gamitin mo kung ano yung meron ka. Alam niyo po, totoo lang, ang dami mong meron ka para mangyari yung dream ng Lord. Kaya lang minsan, totoo po ba to? Tayong Pilipino, pag tumingin tayo ng salamin, ano madalas mo nakikita? Ano mas marami nakikita? Yung galing, yung lakas, o yung kahinaan at kapangitan? Most of it, pag tinignan natin yung sarili natin, kasi we are galing tayo sa oppressed culture eh. Kaya pag tinignan natin salamin natin, tingin natin, walang kwenta, walang magagawa. But you know what, when I look at the mirror now, nung tinanggap ko si Jesus po, sabi ko, ito yung pinakagwapo mukha na gagawa ng history sa Pilipinas. Palagi ganun po. When I look at the mirror,
Bakit? Nabago na yung pananaw ko. Pero nung bata ko, tingin ko, Lord, ano ba namang mukha to? Sa dami naman ng mukha, ito pa binigay mo sa akin. Pero ang Lord pala, pagka nasa Lord ka, nag-aayos ang Panginoon. Amen? Mukha naman may improvement. Amen? Pero hindi lang po looks. Yung binabago niya po tayo, hindi pa po perfect si Pastor at wala naman pong perfect. Pero you know what? Yung ating pong pananaw, kung ano yung meron ka, gamitin mo lang. Kung nasaan ka ngayon, huwag mo nang hanapin yung wala ka, but improve mo kung ano yung meron ka na. Develop mo yung sarili mo. Tama? Ito yung mga tanong natin sa sarili natin para malaman mo kung ano meron ka. Number 1, what are my assets? What are my assets? Ano ba yung asset mo? No, bigyan ko rin kayo ng acronym, hindi po nakalagay dyan, yung shape. Ano yung shape? Look at your shape. Ano yung shape mo? Yung spiritual gifts mo. Ano ba yung spiritual gifts na meron ka? No, yung H, yung heart. No, if you're writing the notes, sulat niyo yun. Heart. Ano yung heart mo? Kamusta yung heart mo? Ano ba yung heart mo talaga, di ba? Ano ba laman ng heart mo? Yung abilities mo, yung A. Ano ba yung abilities mo? Ano ba kakayanan mo? Ano ba nilagay na skill ni Lord sa'yo? Tama. No. Yung personality mo, ano bang personality meron ka? Masayahin ka ba? Ang galing mo pag ngumiti ka? Yung mga tao kahit di mo ko kilala, nakaka-close mo. Kinausap mo lang yung nagtitinda ng candy doon sa kanto, kaibigan mo na agad. Ability po yun. Amen. No. At experience mo. Ano ba yung mga experience mo? Ano ba yung mga pinagdaanan mo? Tama? Totoo po ba pwede tayong maging blessing sa kanila? Tama? Kaya lang, ito yung tingnan natin, ano yung shape mo? Tama? Yung spiritual gift mo, yung heart mo, yung ability mo, no? Yung personality mo, yung experiences na dinaanan mo. Ano ba yung asset na meron ka? Check mo yan. Isa pa, yung physical mo. Yung, di ba? Pwede mong gamitin. Ganda mo. Invite ka na, di ba? Gamitin mo yung kagwapuhan mo para sa Panginoon. Ganda mo. Ano man meron ka? Listening mga kapatid. No, ang galing mo sa ganitong bagay. Gamitin mo para po magamit ka ng Panginoon. Financially also. Binless ka ni Lord financially. Be a blessing to others. Gamitin mo yan. Educational attainment mo. Saan ka ba nakarating? Ano ba yung talino na meron ka? Ano ba yung husay na meron ka? Ano bang asset meron ka? Hello? Tinan mo yung katabi mo. Alam mo yung katabi mo, punong-puno yan? Punong-puno yan, kapatid. Kaya alam, minsan, inahanap natin yung wala tayo. Like Moses. Pero totoo lang, magaling si Moses magsalita, train siya sa kaharian. Pero ano sabi niya kay Lord? Lord, utal po ako. Minsan yung excuses lang natin to talaga. Amen? No, tingnan niyo po. Ito pa isa, ano ba yung mga natutunan mo? No, what have I learned? Ito yung pangalawang tanong. What have I learned? Ano ba yung mga natutunan mo in the past? No, remind mo yung sarili mo, ano ba yung mga lesson na natutunan mo in the past na pwede maging blessing sa iba? Ano ba yung natutunan mo na pwede mo i-cultivate, na pwede kang lumagos personally? Tama po ba? Ako po, marami akong binibento. I don't care, mag-fail ako, I continue on trying. Bakit? Alam ko, Lord, malaki gagawin ito sa buhay ko. Pag ito natutunan ko. Amen? As a pastor, as a preacher, no? Kailangan mag-aral ka. Kung sa leader ka, mag-aral ka magturo. Develop yourself. No? Hindi ka marunong makisalamuha sa tao. Si pastor, totoo lang, sabihin ko sa inyo, introvert ako. Maybe some of you introvert? Yes, introvert si pastor. May stage fright po ako, kahit humawak lang ng mic, kahit pamilya ko pa yan. Natatakot po ako. Dati humawak lang ako ng mic pag may ibang espiritu na. Noon. No? Pero by the Spirit of God, ganyan kayo ka na pong gawin. Pero introvert po talaga si pastor. Ewan ko kung napapansin nyo. Pero introvert talaga si pastor. Hindi ako extrovert, no? Oh, mga friends ko lang talaga. Kung friends ko lang, yan. Oh. But you know what? Na-cultivate lang. Natutunan mo pala. Pwede ka palang matutunan makisalamuha sa tao. Are you listening, mga kapatid? Ano yung mga natutunan mo? Tanong mo katabo, ano yung mga natutunan mo? Huwag mong sayangin yung mga lesson na natutunan mo nung nakaraan. Dapat po nagkakaroon tayo ng self-inventory. Lumago ba ako nung ganito yung buhay ko? Kung hindi, ask yourself. Are you listening? Magkaroon tayo self-inventory. Hindi ko na dapat gawin to. Dapat tigilan ko na to. Okay. Next po, ito pa yung isang tanong. Ito pa yung tanong maganda. Who could help me? Yung iba naman po kasi ang galing, ang talino, ang husay. Bakit nag-fail? Kulang sa advice. Yung mga expert na dun sa area na yun. Hindi niya man lang kinausap. Kaya lang ano sabi po ng Bible? Proverbs 15:22. Plans go wrong
hindi po masama magplano, pero bakit nagfe-fail? Kahit ang galing, kahit ang husay. Siguro may kilala po kayo. Ang galing, ang husay, ang yaman, pero bakit nag-fail? In some areas, na ngayon, yun yung problema niya ngayon. No. Bakit? Wrong, sabi, plans go wrong with too few counselors. Kaya hindi dapat walang advisor. Kasi ako po, as a pastor na, may mentor pa po ako that I put them responsible and accountable for me, and I put myself also accountable and responsible sa kanila. No, not they check on me, they correct me when I'm wrong. No, many counselors bring success. Tanong yung katabi mo, ilan ang nagpapayo sa'yo? Yung godly wisdom, ha? Hindi yung basta payo lang, barkada, no. Wise, from the Word of God, of course. Hello po mga kapatid. And choose someone na mas magaling at mas mahusay sa'yo. Really knowledgeable of the Word of God. Not just yung alam lang yung worldly wisdom. But of course, dun sa area kung saan ka nag-venture, pwede ka mag-aral doon. Pero of course, lalagay mo palagi yung standard ng Lord. Oh, yung kasi yung pinaka-catalyst natin para maging maayos yung lahat. Tama, tanong mo katabi mo, ilan ang mentor mo? Kasi kung sino yung fina-follow mo, yun ang magiging ikaw. Ang tanong, sino ang mentor mo? Do you have a mentor in life that you ask, ano po kayang pwede kong gawing desisyon? Have you asked someone bago ka mag-make ng decision? Or you just make the trust decision na sabi mo, ang galing ko kasi, ang husay ko naman eh. Skillful naman ako, ito na estado ko, magtatanong pa ba ako? And that's pride. Amen? Totoo lang po, too often, we fail because we are prideful. Ako po, at times in my life, I fail because masyado po prideful. Hindi naman lang nagtanong bago nagdesisyon. Andito po ba kayo mga kapatid? No. Kaya po mas maganda, marami tayong advisors. This 2024, seek for someone. No? Doon sa leader natin, kung hindi pa kaya na sa leader, lapit kay pastor. Doon sa cellmates natin, godly wisdom, godly advice. At isa pa, number 1, devotion. Seek God's word in His word. Are you listening mga kapatid? Bago ka mag-make ng desisyon, hanapin mo na ano word ni Lord. Amen. Pag hindi utos ni Lord, huwag mong gawin. Kaya tayo nagkakaroon ng failure, kaya tayo nagkakaroon ng heartaches. Bakit? Hindi naman plano ni Lord, ginawa mo. Are you listening mga kapatid? Yung enemy walang ibang gagawin, steal, kill, and destroy. Kung hindi galing kay Lord yan, kanino galing yan? Tama po ba mga kapatid? Next, A. Ano yung A dun sa start? If you want a fresh start, kanina, stop excuses. Tama? Ano yung A? Act in faith. Tama po ba? No. Act in faith. Okay, God, alam niyo po si Lord, hindi siya na-move ng atin pong pag-iyak. Pag-tumbling mo. He is moved by our faith. No, He's moved by our faith. Okay, God isn't moved by our complaints, He's moved by our faith. Yung faith natin, hindi yung reklamo natin. Kahit ano iyak natin, pero God is moved by our faith. Yes, it's okay to complain to God in prayer. Pero huwag tayo mag-complain outside of prayer, ha? Payo ko lang. Yung complain, huwag natin gagawin outside of prayer. Always make it inside your prayer. Pero instead of complaining, palitan natin ang faith. Lord, pangit man yun nangyari, but I believe, Lord, meron ka magandang gagawin. You have a great thing in store for me. Dahil hindi mo nabibigay si Jesus para mamatay sa krus kung wala kang magandang nakalaan para sa akin. You always prepared something the best, something great, something that is perfect. Amen? Sabi po ng Matthew 9:29, sabi, tingnan niyo po si Jesus to ha. Di ba may mga lumalapit nagpapagaling, tatanungin pa ni Lord, anong gusto mong gawin ko sa'yo? Di ba? Hindi ba kayo, katawa naman si Lord. Hindi ba kayo naano doon? Minsan, kakatawa si Lord, bulag na nga, tinatanong pa, lumpo na nga, tinatanong pa. Ano gusto mong gawin ko sa'yo? Umahabol yung bulag, di ba? Ano sabi ng Lord? Sabi nung, Lord, gusto ko po makita. Tinanong uli, naniniwala ka ba magagawa ko yan sa'yo? Hello? Tinanong pa ni Lord, ito humabol na nga, bulag, hirap na nga. Tinanong pa uli, kasi gusto ng Lord mula doon sa puso, from the abundance of the heart, the mouth speaks. Amen?
Kaya yung sinasalita, pag pangit yung sinasalita natin, it's not a problem of speech. It's a problem of the heart. Hello po mga kapatid. Kapag pangit na yung sinasalita natin, check our heart. Check our heart. Pero tingnan sabi ng Lord, according, Matthew 9:29. According to your faith, let it be done to you. Mangyari ayon sa iyong pananampalataya. Amen? Sino rito gusto mo, puno ka, 2024, yung punong-puno ka, 2024? Ako, unti lang. Ito, sino rito gusto mo, apaw ka sa 2024? Amen. Mangyari ayon sa iyong pananampalataya. Amen. According to your faith. Pero act in faith. Paano natin masabing we are acting in faith? You know you are acting in faith. Ano po? When you're attempting to do something that can't be done in your own power. Ano yun? Paano masabing you're acting in faith? Kasi kung kaya mo lang gawin, hindi kikilos ang faith dyan. Ang faith kikilos lang pag ikaw ay gagawa ng isang bagay na hindi mo papapangyari sa sarili mo lakas. Like opening a cell group. Hello? Reaching out yung mga mahal mo sa buhay. Kasi hindi mo makontrol yan. Pero that is a move of faith. Lord, ngayon magpaplano po ako. I want to put up a cell group. I want to connect to my community. I want to connect to my workplace. I want to connect to my campus. It's a big thing. Amen? And Lord, gusto ko po ngayon, Lord, magkaroon na ka ng 6-digit salary a month. Minimum. Malaki yan, pero it's an act of faith. No, but ito po yung isa pa. We act, maglagay tayo ng dream na malaki, na nagtitiwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Are you listening, mga kapatid? No. And isa pa, set faith goals. Set faith goals. Ano pong set faith goals? Kasi po, napakahalaga ng goal setting. We need to set, huwag ka mag-set ng goal na kaya mong abutin. Actually, sabi ko nga, hindi na goal natin yung 12. Ngayon, ang goal mo na, 144. Kung nabuo mo na yung 12 mo, hindi mo na goal ngayon yung 12. Anong goal mo? 144. Yung ibas, kung meron ka doon ka na sa level na yun, Lord, I want 1728. O kaya kung nandun ka na sa salary, nasa 5 digits na ako, common na yun sa'yo. Go to 6 digits. For God's glory. Amen? Kung nasa 6 ka na, Lord, gusto ko 7 digits na ako. Are you listening, mga kapatid? Why? For God's glory. For God's glory. Okay, we need to set goals. Bakit? Yung lalagyan natin, Lord, I want to set this goal at lalagyan ko ng time. Kasi para masabi mong goal, may time. Kasi yung goal, di naman natakbo yung goal, di ba? So, lagay mo set, by the end of 2024, eto po na. Eto na ako, finances ko. Eto na ako sa family ko. Eto na yung aking ministry. Eto na yung finance. No, mga area, lagay natin. At by this time, Lord, eto na. Set faith goals and act on it by faith. Amen po ba, mga kapatid? No. Andyan po ba kayo? Kasi ino-honor po ni Lord pag naglagay tayo ng ganyan. Tignan mo, nung hindi ka nag-set ng goal, saan ka nakapunta? Pero naglagay ka ng goal, parang nag-basketball. Ang hirap po kaya mag-basketball na walang goal. Nasubukan niya na mag-basketball na walang goal? Nakakapagod po yan. Natatawa yung varsity natin. Di ba, no? Ang hirap mag-basketball na walang goal. Yung puro, pasa na lang kayo, tira lang kayo ng tira, pero walang score. Bakit? Hindi tayo naglagay ng goal. Kaya sino rito gusto mo 2024, may makikita kang progress kasi naglagay ka ng faith goals. Amen? Maglagay ka ng faith goals. No, crucial po yan. Tanungin natin yung sarili natin, what goals will I set for myself in faith this upcoming year? Ano yung mga goal? Tanungin mo yung sarili mo. Ano yung goal? Maybe in the area of finances, okay ka na. How about in the area of your ministry? Amen? How about in the area of your emotion? In the area of your relationship? Kamusta ka? So check natin. Tama? Kamusta yung ating family? Ano yung mga goals na iset po natin dyan? We need to set goals. Are you listening? And personal goal, number 1. Number 1. I want to be more intimate with God. 2024, Lord, I want to be more intimate with God. Kasi minsan parang akala mo nagpe-pray ka, pero hindi ka naman pala nagpe-pray. Say tayo, Lord, I want to be more intimate with you. It's not about me, it's about you.
Amen? Na 2024 naman, Lord, 2023, parang sarili ko, inisip ko. Lord, ngayon naman, ikaw naman. Lord, ikaw naman. And I believe if I'll seek first your kingdom and your righteousness, all these things shall be added unto me. Amen? Kaya unahin natin Panginoon. Right? Balik tayo sa Panginoon. No? Set tayo ng goals this coming year. R, dun sa start, refocus your mind. Refocus your mind. No? Sabi sa katabi mo, refocus your mind. Alam niyo po, para ma-fulfill natin yung dream ng Lord na binigay sa atin, no, we need to refocus our mind. Kanina, ang ganda ng shinare ni Brother Nomer kanina doon sa simula. No? Yung Romans chapter 12, verse 1. Gusto mo makita yung magandang plano ng Lord, verse 1 and 2. Diba? Tama po ba? Greatest worship pala, no, para makita natin yung will ng Lord is keep our lives holy at change our mind. By the renewing of our pag nabago pala isip natin, ay, ang ganda pala ng plano ni Lord, mukha lang pangit sa akin. Hello? Mukhang pangit lang, pero ang ganda pala ng plano ng Lord. Kaya pala nawala tong bagay na to, may maganda palang plano si Lord. Kaya pala natanggal tong taong to sa buhay to, may maganda plano yung Panginoon. Amen? Pwede niya namang ibalik, pero maaaring in the right time. Right? Ephesians chapter 4, verse 23. Be constantly renewed in the spirit of your mind. Ano po, sabi ni, payo ni Apostle Paul to the Ephesian church? Be constantly renewed in the spirit of your mind. Kahit pangit yung sitwasyon, kaya yung Romans 8:28, if you trust the Holy Spirit, all things work together for good for those people who love God and for those who are called according to His purpose. Wala po dyan, pero sulat nyo na lang. Kaya pala nagiging all things work together. Bakit? Because we always change our mind. Kahit pangit yung sitwasyon, may magandang gagawin ng Panginoon. May nagkaroon ka ng loss instead of gain, instead of profit. May gagawing malaki, Panginoon. Amen? Kasi po, alam nyo po, ito yun. Ano ba yung a renewed mind? Ano ba yung sabihin dito ng renewed mind or renewed spirit? No, it means, a renewed mind means you have fresh thoughts and a fresh attitude. Fresh thoughts, fresh attitude. Na kahit pangit yung nangyayari, may gagawin. Naalala niyo yung dati, yung parang pag medyo tinotoyo si Mrs., ano lang gagawin mo? O tinotoyo si Mister, ano gagawin mo? Sabihin mo na lang, Adobo! Adobo! Diba? Gawa ka na adobo. Diba? Are you listening? Adobo! Tama. Pero pwede po ba ito, yung mga mag-asawa? Ano po yun? Pwede po ba? Kung 2023, medyo nag-aaway pa kayo. 2024, wala na mag-aaway. Pwede lang mag-aaway. Kondisyon. Basta pag nag-away kayo, English. Okay, ako anong language yung hirap kayo? Are you listening, mga kapatid? Okay po ba yun? Yun na yung pinakamatinding Basta, pero kung wag na mag-away. 2020. Pwede po ba yun? 2024, mag-covenant kayo sa Lord. Lord, hindi kami mag-aaway. Walang away kaming mag-asawa. Hello po, mga kapatid. Wala nang conflict sa pamilya. Magpapatawaran agad, uunawain agad. Pwede po ba yun, mga kapatid? Walang away. Kasi po yung away, di ba, pag may conflict, di ba, kayo yung, pag may 2 o 3 na nagtipon, family na kasi yun, pag 3, may anak na, di ba? Sa kanya pa, andun siya sa kalagitnaan, kaya lang yung 2, yung magulang, hindi magkasundo yung mag-asawa. Presence ng Lord, kapatid. Mas mahalaga presence ng Lord. Amen? No, kaya bago tayo mag-away, isipin natin, presence of God. Dapat palagi kang pogi. Ano yan? Presence of God inside. Amen? Tama po ba? Okay. You have a fresh mind. Tama? Kaya po tayo magkakaroon ng refreshment from the Lord pagka pinapakinggan natin yung word niya. Alam niyo po, every time that yung nagdi-devotion tayo po, mapapansin niyo po, kakusapin ka talaga ng Lord. Kahit ilang lipat ka na ng chapter, hanggat di mo binibitawan yun, yun ang ididil sa iyo ng Lord. Tama? And 2023, kung medyo umagwat ka sa devotion mo, gumawa ka ng sarili mong desisyon. 2024 naman, allot time. Bago ka mag-make ng desisyon, umaga pa lang, hanapin mo na yung kalooban ng Diyos. You seek His Word. Amen? Seek His Word. Magulat ka naman talaga. Magtataka ka pagdating ng araw, along the day, kung ano yung word na natanggap mo, yun yung para doon.
Biruin mo, bago pa nangyari, alam mo na paano ka gagalaw. Lord, kaya pala yun ang devotion ko ng umaga. You're at peace. Bakit? Nababago yung mindset mo. Kaya pala. Alam ngayon, tama na yung desisyon mo. Bakit? Yung word ni Lord kasi nabasa mo na ng umaga. Totoo pala yung seek first His kingdom and His righteousness and all these things shall be added unto you. Iwas conflict. Amen? Iwas trouble. Bakit? You made the right decision. Kasi minsan hindi natin kailangan paniwalaan lahat ng naririnig at pinaniniwalaan natin o pumapasok sa isip natin dahil magaling tayo. No. Mas magaling si Lord. Amen? Sinira amin, mas magaling si Lord sa'yo. Pero alam niyo po, maganda mag-decide tayo, ano ba yung pinaniniwalaan natin sa Biblia? Sa word ng Lord. Kasi wala raw imposible sa taong nananampalataya. Amen? Proverbs 4:23 say, carefully guard your thoughts because they are the source of true life. Kasi sabi sa katabi mo, ingatan mo yung isip mo. Ingatan mo yung nilalagay mo sa isip mo. Pansinin mo. Ikaw ay ikaw ngayon base doon sa mga bagay na nilagay mo sa isip mo. Pero bago nalagay yan sa isip mo, yan yung mga bagay na pinunood mo at binasa mo. At mga taong sinamahan mo, kaya ka naging ganon. Hello? Subukan mo, sumama ka palagi sa mga negang tao. Nega ka magsalita. Sumama ka doon sa mga taong masasama, wala nang ibang sinabi kundi pagtalikod sa Diyos. Wala kang ibang makukuha kundi pagtalikod sa Diyos. Are you listening, mga kapatid? Are you still here? No? Kaya nga doon sa Psalm chapter 1, no, verse 1, wag daw tayong umupo. Hindi ko na, just take it note. No, wag daw tayong sumama, makiupo. Dumaan, makiupo, at tumambay doon sa mga nag-scorn lang, mga wicked people. Bakit? May stages. Dumaan ka lang, nakiupo ka, tapos tumambay ka. Kaya nega ka na. Pero sabi, but blessed daw yung, study, meditate the Word of God day and night. Tama po ba? Kasi, di ba, yung wicked people, pag sinamahan mo talaga yung wicked people, talking about religious. Religious yun eh. Yun yung pinapatungkol doon. No, talking about the Pharisees and Sadducees in Jesus' time. Tama po ba, mga kapatid? Pero tignan niyo po, ikaw ngayon, base doon sa mga tinatangkilik mo. Kaya ingwasan mo na yung mga pinapanood na mga madrama, yung mga soap opera, mga K-drama, nakawan ng asawa, patayan, kuha na ng yaman, kuha na ng mana. Ganun pa naman at willing-willy tayo dyan. Tapos lungkot na lungkot tayo pag niyayari yung bida. Pero unknowingly, kung paano tayo nag-act, doon tayo sa kontrabida. Are you listening, mga kapatid? Kaya ingatan mo kung ano lalagay mo sa isip mo. Sabi ng Bible, hindi po ako, carefully guard your thoughts. Do you have that? Pinifilter nyo ba yung pinapanood nyo? Binabasa nyo sa social media? Pinapanood natin? Yung pinapakinggan nating music, do you filter it out? Are you listening? Tuntua ako dun sa bunso ko, sabi, kumakanta siya kanina sa church, sabi niya, sa habang naliligo, araw-araw sa sama, araw-araw, Hindi niya alam yung lyrics, medyo malalim yung Tagalog. Araw-araw, araw-araw. Yun lang araw-araw na intindihan ko eh. No, pero paglabas mamaya sabi niya, hey, Macarena. Oh, saan natutunan niya Macarena? Saan mo narinig yan? Ganun ba siya, no? Saan mo natutunan yan? Where do you hear that? Is that a church song? Araw-araw sa sama. Bata po, matuto tayo. Ano yung naisip mo? Ano yung napanood mo? It influences you. Sabi ko, saan galing yung Macarena? Di ba natutugtog ng Macarena sa bahay? Sa church, hindi rin. Sa Sunday school, malamang, hindi rin. O yung mga teacher, ha? Saan niya nakuha? Maybe may napanood. Amen? Tama ba? No, kaya, sabi sa tabi mo, ingat ka. Para tayong sponge. Yung thought, parang sponge yan. Kaya sabi ng Bible, carefully guard your thoughts. Because they are the source of true life. Gusto mo ba na ng tunay na buhay? Guard your thoughts. Kaya sabi, renewing of your mind, makikita mo yung plano ng Diyos. Hindi pangit yung plano ng Diyos. Mali yung nagsabi, walang mangyayari sa iyo sa kakapuro Lord mo, praise the Lord, hallelujah mo.
Sino may sabi? Wala mangyari sa kaka-worship mo, kakabasa mo ng Bible, kaka-cell group mo. Sino may sabi? Hindi na sabi ng Lord ko. Guard your thoughts. Wala mangyari sa araw-araw mong devotion? Ha? Sino may sabi? Saan galing yan? Listen mga kapatid. Guard your thoughts. Guard your thoughts. Bakit? Yung isip mo bababa sa puso, mamaya ilalabas mo na. I-action mo na. Be careful our thoughts becomes something bigger. Amen? Letter T, the last. Trust that God knows what He's doing. Kapatid, kung may pinapagawa sa iyo, Panginoon, trust, alam ni Lord kung ano yung pinapagawa niya. Alam niya. Okay? Oftentimes, di natin nakikita yan, pero God is working behind the scenes. Always He is a small voice. Alam niyo po, I'm so happy I caught a big fish. Niluto ko po. Alam niyo luto ko? Spanish style. Olive oil. Di ba? E di, niluto ko po. Sabi ko, para hindi masunog, nilagay ko lahat ng mga ano, tapos tsaka ko nilagay yung isda. Then, I went praying. Ano nangyari? Nasunog. Pero okay pa rin naman. Hindi naman lasa. Pwede pa rin kainin. Pero alam niyo po what I've learned? Bago kasi, habang nagluluto ako, may nagsabi sa akin, a small voice lang, add water. Add water. Add water. Yun lang. I did not listen. Ako to ha, hindi kayo ha. Bago ko isa lang, ano lang, dagdagan mo tubig. I did not listen. Tama? Ano nangyari? Sunog. After 1 hour of prayer, sabi sa kanya, Mal, 1 hour, 1 hour yon, kukuluan, para malambot yung tinik. Ang lumambot yung kaldero. Sunog po yung ilalim. No, pero pwede pagkainin. But, small voice. At times, the Holy Spirit speak to us in just a small voice. We just need to listen. We just need to trust God. Amen? He's working in the back, actually, behind the scene. No, kahit hindi mo nakikita yung ginagawa ng Panginoon, unawain natin, alam ni Lord yung ginagawa niya. Sino naniwala, may mga nangyari mang pangit sa buhay mo, mayroong magandang gagawin ng Panginoon. Amen? No, alam niyo po, wala tayong makikitang tao na nagtagumpay na hindi po nag-fail. Because it's a part. Tama po ba? But we need to stop excuses. We need to act in faith. No. At ano pang kailangan natin gawin? We need to refocus our mind, guard our mind. Tama po ba? Okay. And lastly, yung T, trust that God knows what He is doing. Pwede tayong magtiwala sa Panginoon. Amen? Sabi sa atin mo, pwede tayong magtiwala sa Lord. Ito yung tanong. Where do we begin, Pastor? Where do I begin, Pastor? Now, ito yung tanong. So, where do you begin when God's vision for your life needs a fresh start? Ito yung tanong. Lord, saan ako magsimula? Saan ako magsimula, Lord? Meron kang vision sa akin. May dream ka sa akin, Lord. Saan ako magsimula? Maybe some of you nagtatanong, Pastor, ang dami nangyari. Di ko alam saan ako magsisimula. Basta gawin mo lang una yung start. Okay? Then, ito po, balikan natin. Psalm 51 verse 10. Si David po, marami nangyari. May kamalian nangyari sa buhay niya. He failed big time. But tingnan niyo po ano sabi. Psalm 51:10. Anong prayer niya po? God, make a fresh start in me. Pwede ba natin gawing prayer to ngayon? Na Lord, God, Father in heaven, Lord, make a fresh start in me. Shape a Genesis week from the chaos of my life. Alam niyo Genesis? In the beginning. Creation. Start. Sino rito naniniwala 2024 will be a great start. Great start. Amen?
Maybe some of you nagsimula na ng 2023, 2024, medyo aayusin mo na lang. But maybe some of us, Pastor, andun pa ako, pero you can have a fresh start. Amen? David po, after all his failure, nagkasala po siya, he really, alam po natin, napalungkot niya Diyos because of his failure. Pero alam niyo po, anong prayer niya? Lord, gusto ko po uli ng Genesis sa buhay ko. Sino rito gusto mo uli ng Genesis sa buhay? No? Yung start, fresh start. Are you listening, mga kapatid? You can start again. Amen? Sabi sa tabi mo, you can start again. Pwede ba natin gawing prayer to? No, pwede po ba tayong lahat ay tumayo as we continue? No, mamaya, as the team comes, as the worship team comes, tayo po tayo. No, tayo po tayo at make this a prayer. No, lagay natin yung ating kamay sa ating puso. No, pwede ba natin ilagay yung ating kamay sa ating puso and pray this with me and read this by faith. Okay po, and make it personal. Okay po, ready? Ready? 1, 2, 3, begin. God, make a fresh start in me. Shape a Genesis week from the chaos of my life. And right now, 30 seconds, just a personal prayer. 30 seconds before I continue to pray. 30 seconds, personal prayer, begin. Come to you, Lord. Pwede ba nating taas yung ating kamay sa Panginoon in worship? Taas natin kamay natin sa Lord, reaching heaven, claiming that 2024 will be a great harvest. Taas natin ating kamay sa Panginoon. Yes, Father God, right now, dito po yung inyong mga anak ngayon. Patuloy po, Lord, nagtitiwala kami. That, Lord, ngayon, we pray, God, right now, Lord, aalisin na namin yung mga excuses, Lord. We will remove excuses, Lord, na sundin yung kalooban ninyo. Dahil yung plano niyo po, Panginoon, pasaganahin kami, pagpalain kami, Panginoon. Ang blessing niyo po sa amin, bigyan kami ng breakthrough, Lord. Freedom, Lord. Right now, Lord, I pray that you bless your people. Lord, patuloy po na matigilan na po yung anuman pong bagay, mga excuse, Lord, hindrance dun sa blessing niyo. Lord, right now, I pray that you bless your people. Patuloy kaming mag-act in faith, God. And Lord, I pray that you bless your people na patuloy yung inyo pong mga anak. Lord, patuloy, Lord, ma-refocus yung aming pong mga mind. Mag-guard namin yung aming mind sa anumang wicked thoughts, mga bagay na hindi galing po sa inyo. Huwag niyo pong hayaan na ito'y dumating sa aming pong isip. Huwag niyo pong hayaan na ito'y titigan ng aming mga mata o tignan ng aming mga mata. Huwag niyo hayaan na ito'y marinig ng aming mga tenga. At kung ito man marinig, makita namin, Panginoon, Lord, guard our hearts, Holy Spirit. Lord, teach us, God, to screen the things na aming papahintulutan na pumasok sa aming mata, sa aming tenga, sa aming isip. So that hindi ito pupunta sa aming puso at hindi ito magiging salita at magiging action, Panginoon. Lord, sa oras po na ito, I pray then also, Lord, yung inyo pong people, na patuloy niyo po kami, Lord, tulungan na patuloy na magtiwala sa inyo. Na anuman ang pinapagawa niyo, Panginoon, meron kayong magandang plano sa bawat isa. Lord, pagpalain niyo po yung inyong mga anak sa oras po na ito. And Lord, I claim that 2024, sa buhay po ng bawat isa, will be a year of a great harvest. Receive it, kapatid. I receive it, Lord, right now. I receive it. Pangit man yung mga nangyari in 2023, may mga challenges, but 2024, we claim, Lord, that this is a year of a great harvest. Thank you, Lord. It's not because of what we did, but it is because of what you have done on the cross of Calvary. Thank you, Jesus. We claim, Lord, mula sa hindi masukat, hindi malirip ninyong kayamanan, ibubuhos ninyo yung inyong pagpapala sa inyo pong mga anak. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord,
Thank you, Lord. Thank you, Lord. And we claim this, God. We claim this. Kapatid, just receive it. Tell the Lord, Lord, I receive it. I receive it, Lord, a great harvest. I receive it. Thank you, Holy Spirit. We receive it right now. We receive it right now, Lord. Thank you. In Jesus' name. In Jesus' name. And all God's people say, Amen, 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 amen.